Maagang-maaga pa lang noon sa lungsod ng Maynila. Hindi pa gaanong matao ang kalsada, pero ramdam na ang pagod ng araw. Isa-isa nang nagbubukas ang mga tindahan, cafe, at malalaking supermarket sa gilid ng main road. Sa tapat ng isang malaking grocery store na kilalang-kilala sa lugar, may isang matandang babae na dahan-dahang naglalatag ng kanyang maliit na pwesto. Isang lumang kahon ang ginawa niyang mesa. May tela siyang inilatag, medyo kupas na at may ilang butas, pero malinis. Ang pangalan ng matanda ay Aling Rosa. Si Aling Rosa ay nasa edad 70 na. Payat ang katawan, kulubot ang mukha, at mapapansin ang bakas ng mahabang buhay na puno ng hirap. Suot niya ang luma niyang bestida at sinelas na ilang beses ng tinahi. Sa likod niya ay isang maliit na sako na naglalaman ng kanyang paninda, mga gulay, saging, kamote, at ilang lutong kakanin na siya mismo ang naghanda madaling araw pa lang. Araw-araw, dito siya pumupwesto. Hindi siya maingay. Hindi siya namimilit ng bibili. Tahimik lang siyang nakaupo, nakangiti sa mga dumaraan, umaasang may maibibenta para may pambili ng bigas at gamot. Para kay Aling Rosa, sapat na ang kaunting kita. Hindi siya naghahangad ng yaman. Ang gusto lang niya ay makaraos sa araw-araw. Habang inaayos niya ang kanyang paninda, napatingin siya sa malaking grocery store sa harap niya. Maraming tao ang pumapasok doon, mga naka-aircon, naka-uniforme, may maayos na suot. Minsan, naiisip niya kung gaano kasarap sana pumasok doon bilang customer, hindi bilang matandang tindera sa labas. Ngunit agad niyang inalis ang isip na iyon. Okay na ito, Rosa, bulong niya sa sarili. Basta may makain. Ang manager. Sa loob ng grocery store, abala ang mga empleyado. May nag-aayos ng estante, may naglilinis ng sahig, at may nagbabantay sa cashier. Sa gitna ng lahat ng ito ay ang manager ng tindahan, si Marco. Si Marco ay nasa edad 35. Matangkad, maayos manamit at laging may seryosong mukha. Kilala siya bilang istrikto at walang pasensya, lalo na kapag may nakikita siyang hindi niya gusto sa paligid ng tindahan. Para sa kanya, mahalaga ang imahe ng grocery store. Ayaw niya ng anumang makasisira sa reputasyon nito, kahit pa isang simpleng bagay lang. Habang naglalakad siya palabas ng store para mag-inspeksyon, napansin niya si Aling Rosa sa tapat ng entrance. Huminto siya. Kumunot ang noo niya. Ano to, bulong niya. Lumapit siya sa guard. Sino yung matanda dyan? Tanong niya, malamig ang boses. Manager, araw-araw po siyang nandyan. Nagbebenta lang po ng gulay, sagot ng guard. Hindi natuwa si Marco. Bawal yan dito, sabi niya. Mukhang magulo. Tinatakpan ang view ng store. Tumingin ulit siya kay Aling Rosa, ang maliit na pwesto, ang lumang kahon, ang kupas na tela. Para kay Marco, hindi ito ang itsura na gusto niyang makita ng mga customer. Paalisin mo, utos niya sa guard. Sir, matanda na po siya, mahinang sabi ng guard. Ngunit hindi nagbago ang mukha ni Marco. Rules are rules, sagot niya. Kung hindi niya kayang sumunod, umalis siya. Ang paglapit. Lumabas si Marco at diretsong naglakad papunta kay Aling Rosa. Si Aling Rosa ay abala sa pag-aayos ng saging nang maramdaman niyang may aninong tumigil sa harap niya. Dahan-dahan siyang tumingala. Isang lalaking naka-office attire ang nasa harap niya. Malinis, maayos at halatang may kapangyarihan. Opo, mahinang tanong ni Aling Rosa, magalang. Nanay, sabi ni Marco, walang ngiti. Hindi kayo pwedeng magtinda dito. Napatigil si Aling Rosa. Ay, iho sandali lang po ako, sagot niya. Kaunti lang po ang paninda ko. Hindi po ako sagabal. Umiling si Marco. Bawal. Pribadong property ito. May grocery store kami. Nakakasira kayo sa itsura. Nanlumo ang mukha ni Aling Rosa. Iho, sabi niya, nanginginig ang boses. Araw-araw po akong nandito. Wala naman pong nagrereklamo. Dito lang po ako kumikita. Ngunit walang pakialam si Marco. Hindi ko problema yan, sagot niya. Kailangan niya nang umalis ngayon din. Nagtipon ang ilang tao sa paligid. May mga customer na nakarinig sa usapan. May ilang napailing, may ilang tahimik lang. Maawa naman po kayo, pakiusap ni Aling Rosa. Matanda na po ako. Wala po akong ibang mapupuntahan.
Saglit na tumahimik si Marco. Ngunit imbes na maawa, lalo pa siyang tumigas. Guard, tawag niya. Tulungan mo siyang mag-empek. Naluha ang mga mata ni Aling Rosa. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagalit. Tahimik lang siyang yumuko at sinimulang ipasok sa sako ang kanyang mga paninda. Habang ginagawa niya iyon, may isang tanong sa isip niya. Ganito na lang ba palagi ang trato sa mga tulad ko? Ang pag-alis. Tinulungan ng guard si Aling Rosa na ilipat ang kanyang gamit palayo sa entrance. May ilang customer na nakatingin, may iba na nagbulungan. Kaawa-awa naman, sabi ng isang babae. Wala talagang puso yung manager, bulong ng isa pa. Ngunit hindi pinansin ni Marco ang mga iyon. Bumalik siya sa loob ng store na parang walang nangyari. Samantala, si Aling Rosa ay dahan-dahang naglakad palayo, dala ang sako. Mabigat ito, hindi lang sa kamay, kundi pati sa puso. Huminto siya sa may gilid ng kalsada. Umupo siya sandali sa bangketa, hinihingal. Tumingin siya sa langit. Salamat pa rin, Lord, bulong niya. Baka may mas mabuti kang plano. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Hindi niya alam kung saan siya magtitinda kinabukasan. Ang alam lang niya, kailangan niyang magpatuloy. Sa loob ng grocery store. Samantala, balik na sa normal ang takbo ng grocery store. Abala ang mga cashier, puno ang mga cart ng mga customer. Si Marco ay nasa opisina niya, nakaupo sa mesa, nag-check ng sales report. Sa isip niya, tama lang ang ginawa niya. Disiplina, bulong niya. Kung hahayaan ko ang isa, susunod ang iba. Hindi niya alam na ang simpleng desisyong iyon, ang pagpapalaya sa isang matandang tindera, ay magsisimula ng isang pangyayaring babago sa buhay niya. Hindi niya alam na may mga mata palang nakakita sa lahat. Hindi niya alam na may-ari mismo ng grocery store ang malapit ng makaalam ng nangyari. At higit sa lahat, hindi niya alam na kinabukasan, may isang tawag na matatanggap siya, isang tawag na hindi niya malilimutan. Pagkatapos palayasin si Aling Rosa sa harap ng grocery store, tila bumalik sa normal ang takbo ng buhay ng lahat, maliban sa kanya. Habang dahan-dahan siyang naglalakad palayo, pasan ang sako ng kanyang mga paninda, ramdam niya ang kirot sa kanyang likod at tuhod. Ngunit mas masakit ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa hiya at lungkot. Huminto siya sa isang lilim ng puno sa gilid ng kalsada. Umupo siya sa bangketa at saglit na nagpahinga. Ang ilan sa kanyang paninda ay nadurog na sa loob ng sako. May ilang saging na nahulog, may kamote na nabasag. Pinulot niya ang mga iyon ng marahan. Sayang, bulong niya. Kahit ito na lang sana ang maibenta ko. May ilang dumaan na tao, pero walang huminto. Sanay na ang mundo na makakita ng tulad niya, matanda, mahirap, tahimik. Madalas, hindi na siya napapansin. Ngunit hindi alam ni Aling Rosa na may isang tao palang nakasaksi sa lahat ng nangyari kanina sa harap ng grocery store. Ang nakakita. Sa loob ng isang itim na kotse na nakaparada sa kabilang bahagi ng kalsada, may isang lalaking tahimik na nakamasid. Hindi siya bumaba agad. Hindi siya nagsalita. Ang pangalan niya ay Don Ernesto. Si Don Ernesto ay isang may edad na lalaki, nasa 60 taon. Simple lang ang suot, polo shirt at slacks, walang palamuti, walang yabang. Kung titignan mo, hindi mo iisiping isa siya sa mga may-ari ng grocery store na iyon. Dumating siya roon para sa isang surprise inspection. Hindi niya sinabi sa kahit sinong staff ang pagpunta niya. Gusto niyang makita kung paano pinapatakbo ang negosyo kapag wala siya. At ang una niyang nakita ay ang eksenang hindi niya inaasahan. Nakita niya kung paano kinausap ng manager ang matandang tindera. Narinig niya ang malamig na boses, ang utos, ang kawalan ng malasakit. At nakita rin niya kung paano tahimik na umalis si Aling Rosa, walang laban, walang galit, puro dignidad lang. Mahigpit na napahawak si Don Ernesto sa manibela. Ganito na ba ang nangyayari sa negosyo ko? Bulong niya sa sarili. Hindi siya bumaba para makialam. Hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil gusto niyang makita ang buong larawan. Gusto niyang malaman kung sino talaga ang manager niya kapag walang nagbabantay. At nakita na niya ang sagot. Ang gabi ni Aling Rosa. Samantala, si Aling Rosa ay nakarating sa maliit niyang inuupahan, isang silid na gawa sa yero at kahoy sa likod ng isang lumang bahay.
Maliit lang ito, halos kasya lang ang higaan, isang maliit na lamesa at kalan. Inilapag niya ang sako at umupo sa gilid ng kama. Tahimik ang paligid. Walang wifi, walang radyo. Ang tanging maririnig ay ang ingay ng mga sasakyan sa malayo. Binilang niya ang perang kinita niya noong umaga, napakaliit. Hindi sapat para sa lahat ng kailangan niya. Paano na bukas? Tanong niya sa sarili. Sanay na siyang pinapalaya sa iba't ibang lugar, pero iba ang sakit nito. Dahil pakiramdam niya, wala siyang ginawang mali. Humiga siya at pumikit. Sa isip niya, bumalik ang alaala ng kanyang kabataan, noong may maliit silang tindahan, noong may asawa pa siya, noong may dignidad pa ang mahirap sa mata ng iba. Lord, bulong niya bago makatulog, ikaw na po ang bahala. Kinabukasan. Maaga ring nagising si Marco kinabukasan. Tulad ng dati, nagbihis siya ng maayos, nagkape at pumasok sa trabaho. Para sa kanya, ordinaryong araw lang iyon. Pagdating niya sa grocery store, agad siyang nagbigay ng utos sa mga staff. Masigla ang seles, maayos ang tindahan, sa tingin niya, maayos ang lahat. Ngunit hindi niya alam, may isang bagay na hindi na maibabalik sa dati. Bandang 10:00 ng umaga, habang nasa opisina siya at nag-check ng inventory, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number ang tumatawag. Napakunot ang noo niya. Sino kaya to? Bulong niya. Hindi niya agad sinagot. Pero tumigil ang tawag tapos muling tumunog. Sa pagkakataong ito, sinagot niya. Hello, sabi niya, medyo iritado. Good morning, sagot ng isang mahinahon pero mabigat na boses. Si Marco ba ito? Opo, sagot niya. Sino po sila? Saglit na tumahimik ang kabilang linya. Ako si Ernesto, sagot ng boses. May-ari ng grocery store. Nanlamig ang katawan ni Marco. Good morning po, sir, agad niyang sagot, biglang naging magalang ang tono. May maitutulong po ba ako? Meron, sagot ni Don Ernesto. Gusto kitang makausap. Ngayon din ni. Lunok si Marco. Opo, sir. Nandito lang po ako sa store. Hindi, sagot ng may-ari. Pumunta ka sa opisina ko. Ngayon. At biglang naputol ang linya. Ang takot. Napatulala si Marco sa cellphone niya. Hindi niya alam kung bakit siya tinawagan. Wala naman siyang alam na ginawang mali ayon sa kanya. Ngunit may kakaibang kaba sa dibdib niya. Hindi siya mapakali. Lumabas siya ng opisina at iniwan muna ang kanyang mga gawain. Habang naglalakad palabas ng store, napatingin siya sa tapat ng entrance. Wala na si Aling Rosa. Ngunit sa di niya maipaliwanag na dahilan, biglang bumalik sa isip niya ang mukha ng matandang babae, ang pakiusap, ang mga mata nitong puno ng lungkot. Wala to, bulong niya. Trabaho lang yon. Ngunit hindi mawala ang kaba. Sa opisina ng may-ari. Pagdating ni Marco sa opisina ni Don Ernesto, agad siyang pinapasok ng sekretarya. Tahimik ang silid. Malaki ang mesa, may mga lumang larawan sa dingding, mga litrato ng grocery store noong nagsisimula pa lang ito. Nakatayo si Don Ernesto sa may bintana, nakatalikod. Sir, maingat na sabi ni Marco. Dahan-dahang humarap si Don Ernesto. Hindi siya galit. Hindi rin siya nakangiti. Pero ramdam ang bigat ng presensya niya. Marco, sabi niya. Kumusta ang pamamalakad mo sa store? Oh, okay naman po, sir, sagot ni Marco. Maayos po ang sales. Walang problema. Tumango si Don Ernesto. Talaga, tanong niya. Sigurado ka? Opo, sagot ni Marco, medyo kinakabahan na. Lumakad si Don Ernesto palapit sa mesa at kinuha ang isang folder. Marco, sabi niya, alam mo ba kung bakit ko sinimulan ang grocery store na ito? Yumiling si Marco. Sinimulan ko ito, patuloy ni Don Ernesto, hindi lang para kumita. Kundi para magbigay ng trabaho at tumulong sa komunidad. Tumingin siya diretso kay Marco. Kaya gusto kong tanungin ka, sabi niya. Ganito ba ang pamamalakad na gusto kong makita? Nanuyo ang lalamunan ni Marco. Sir, may nagawa po ba akong mali? Maingat niyang tanong. Hindi agad sumagot si Don Ernesto. Sa halip, binuksan niya ang folder at inilabas ang isang larawan. Isang larawan ni Aling Rosa,
kuha mula sa TV sa labas ng store, nakaupo sa bangketa, hawak ang sako, mag-isa. Ibinaba ni Don Ernesto ang larawan sa mesa. Kilalang-kilala mo ba siya? Tanong niya. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Nanatiling nakatayo si Marco sa harap ng mesa ni Don Ernesto. Hindi niya maalis ang tingin sa larawang nasa mesa, si Aling Rosa, nakaupo sa bangketa, hawak ang sako ng paninda, mag-isa at mukhang pagod na pagod. Tahimik ang buong opisina. Tanging tunog ng aircon ang maririnig. Sir, mahinang sabi ni Marco. Isa lang po siyang tindera sa labas ng store. Dahan-dahang umupo si Don Ernesto sa kanyang upuan. Hindi pa rin siya galit. Pero mas nakakatakot ang katahimikan niya kaysa sigaw. Isang tindera, ulit niya. Ganyan din ang tawag sa kanya ng iba. Napakunot ang noo ni Marco. Ano po ang ibig ninyong sabihin, sir? Huminga ng malalim si Don Ernesto, saka muling tumingin sa bintana. Marco, sabi niya, may mga taong dumadaan lang sa buhay natin. At may mga taong may dahilan kung bakit sila dumarating. Tahimik na nakinig si Marco. Si Aling Rosa, patuloy ni Don Ernesto, ay hindi basta-bastang matandang tindera. Nanlaki ang mata ni Marco. Ang nakaraan ni Aling Rosa. Maraming taon na ang nakalipas, simula ni Don Ernesto, bago pa maging malaking grocery store ang negosyo ko, wala akong halos pera. Napatingin si Marco sa mga lumang litrato sa dingding, mga kuha noong maliit pa ang tindahan, kahoy lang ang estante, at ilan lang ang paninda. Nagsisimula pa lang ako noon, sabi ni Don Ernesto. Isang maliit na pwesto sa palengke. Minsan, wala pa akong pambayad sa pwesto. Minsan, wala ring pambili ng paninda. Saglit siyang tumigil. Isang araw, patuloy niya, may isang babaeng lumapit sa akin. Matanda na siya kahit noon pa. May dala siyang kaunting gulay at bigas. Nanlamig si Marco. Ang babaeng iyon, sabi ni Don Ernesto, ay si Rosa. Hindi makapagsalita si Marco. Pinahiram niya ako ng puhunan, dagdag ni Don Ernesto. Hindi dahil mayaman siya, kundi dahil nakita niya na may pangarap ako. Tumayo si Don Ernesto at naglakad-lakad sa loob ng opisina. Maraming beses niya akong tinulungan. Pinakain niya ako kapag wala akong makain. Pinahiram niya ako ng lakas ng loob kapag gusto ko ng sumuko. Tumigil siya sa harap ni Marco. At ngayon, mariin niyang sabi, pinalayas siya sa mismong tindahang tinulungan niyang maitayo. Ang bigat ng katotohanan. Parang gumuho ang mundo ni Marco. Sir, hindi ko po alam, mahina niyang sabi. Kung alam ko lang po. Hindi mo kailangang malaman ang buong kwento, putol ni Don Ernesto. Ang kailangan mo lang ay makita siyang tao. Napayuko si Marco. Manager ka ng grocery store, patuloy ng may-ari. Hindi lang trabaho mo ang magpatupad ng rules. Trabaho mo ring maging tao. Hindi na napigilan ni Marco ang kaba sa dibdib niya. Sir, sabi niya, handa po akong humingi ng tawad. Babalikan ko po siya. Tumango si Don Ernesto. Hindi lang tawad ang kailangan, sagot niya. Kailangan mo siyang harapin bilang kapwa mo tao, hindi bilang manager. Si Aling Rosa, kinabukasan. Samantala, si Aling Rosa ay maagang nagising kinabukasan. Kahit masakit ang katawan niya, bumangon pa rin siya. Wala siyang oras para magpahinga. Lumabas siya ng inuupahan at naglakad patungo sa ibang lugar, isang maliit na kanto na hindi gaanong dinadaanan ng tao. Doon niya inilatag muli ang kanyang mga paninda. Mas kaunti ang dumadaan. Mas kaunti ang bumibili. Ngunit kahit ganoon, hindi siya nagreklamo. Salamat pa rin, bulong niya sa tuwing may bumibili, kahit piso lang ang kita. Maya-maya, may isang batang lalaki ang lumapit. Lola, sabi ng bata, bakit po kayo nandito ngayon? Ngumiti si Aling Rosa. Wala na akong pwesto roon, sagot niya ng simple. Hindi na siya nagkwento pa. Ang paghanap. Bandang hapon, dumating si Marco sa grocery store kasama ang guard. Nakita niyo ba yung matandang tindera? Tanong niya. Umiling ang guard. Wala na po rito, sir. Lumabas si Marco at naglibot sa paligid. Isa-isa niyang tinignan ang mga kanto, ang mga bangketa, ang mga lugar kung saan karaniwang nagtitinda ang maliliit na vendor. Sa bawat hakbang niya, mas bumibigat ang dibdib niya. Hanggang sa may nakita siya.
Sa isang tahimik na sulok, may isang matandang babae na nakaupo sa bangketa, parehong tela, parehong sako, parehong mukha. Si Aling Rosa. Huminto si Marco sa malayo. Hindi niya alam kung paano lalapit. Ngayon, wala na siyang dalang titulo. Wala siyang dalang kapangyarihan. Tao lang siya, isang taong nagkamali. Ang paglapit ni Marco. Dahan-dahang lumapit si Marco. Nanay, maingat niyang sabi. Tumingala si Aling Rosa. Nagulat siya nang makita ang lalaking nagpalaya sa kanya. Opo, tanong niya, kalmado pero may bahid ng pag-ingat. Napayuko si Marco. Pasensya na po, sabi niya. Nagkamali po ako. Tahimik si Aling Rosa. Hindi ko po alam ang kwento niyo, patuloy ni Marco. Pero mali po ang ginawa ko. Saglit na tumingin si Aling Rosa sa kanya. Walang galit sa mga mata niya, pagod lang. Iho, sabi niya, matagal na akong nabubuhay. Sanay na akong ganyan ang trato. Mas lalong nasaktan si Marco sa sinabi niya. Ang alok. Nanay, sabi ni Marco, pinapapunta po kayo ng may-ari ng grocery store. Gusto po niyang makausap kayo. Nagulat si Aling Rosa. May-ari, ulit niya. Opo, sagot ni Marco. Si Don Ernesto. Biglang napangiti si Aling Rosa, isang iting puno ng alaala. Si Ernesto, bulong niya. Tumango si Marco. Tahimik na tumayo si Aling Rosa. Inayos niya ang kanyang damit, kinuha ang sako, at huminga ng malalim. Sige, sabi niya. Kung gusto niya akong makita. Makalipas ang ilang araw mula nang muling nagkita sina Aling Rosa at Don Ernesto, unti-unti nang nagbago ang buhay sa grocery store. Ang matandang tindera na dati pinalayas ng manager ay ngayon ay may sariling pwesto sa loob ng tindahan, hindi na siya nasa bangketa, hindi na nahihirapan sa init o ulan, at higit sa lahat. May pagpapahalaga at respeto mula sa may-ari at sa mga empleyado. Si Marco naman, na dati manager at nagkamali sa pagpapalayas kay Aling Rosa, ay muling nag-umpisa sa pinakaibaba ng hierarchy, bilang utility staff. Dito niya tunay na naranasan ang hirap at sakripisyo ng mga tao sa labas ng opisina, mga tao na tahimik lang na nagtatrabaho araw-araw pero hindi napapansin. Ang bagong buhay ni Aling Rosa. Sa loob ng grocery store, si Aling Rosa ay palaging abala sa kanyang pwesto. Ang kanyang mga gulay, prutas, at kakanin ay maayos na nakalagay sa mga malilinis na basket. Ang mga regular na customer ay palaging dumarayo sa kanya, hindi lang dahil sa kalidad ng paninda, kundi dahil sa kanyang mainit at magiliw na ngiti. Magandang umaga, Mang Juan. Kumusta po ang pamilya? Tanong ni Aling Rosa sa isang matagal ng customer. Ngumiti si Mang Juan. Ayos po, Aling Rosa. Salamat sa tanong mo. Ang saya ng araw kapag nakikita ka. Hindi maikakaila ni Aling Rosa ang kasiyahan. Ramdam niya ang pagkakaiba ng respeto at dignidad sa loob ng tindahan. Sa mga oras na iyon, naaalala niya kung paano siya pinalayas ni Marco, at kahit masakit, alam niyang lahat ng iyon ay may dahilan, ito ay naging daan upang siya ay makilala at mapahalagahan sa mas mataas na antas. Ang pagbabago ni Marco. Si Marco, sa kabilang banda, ay nagsimula ng makita ang mundo mula sa perspektibo ng iba. Ang pagiging utility staff ay nagbigay sa kanya ng maraming aral. Natutunan niyang makihalubilo sa tao. Ang simpleng pagbati o ngiti sa mga empleyado ay nagdudulot ng malaking epekto sa kanilang araw. Natutunan niyang maunawaan ang hirap ng ibang tao. Kapag siya mismo ang naglilinis ng sahig, nag-aayos ng stock, o nagdadala ng mabibigat na kargamento, ramdam niya kung paano pinapasan ang bigat ng buhay ng iba araw-araw. Natutunan niyang magpakumbaba. Ang dating manager na palaging seryoso at mahigpit ay unti-unting natutong maging tao muna bago pamahalaan. Sa bawat araw, habang nakikita ni Marco si Aling Rosa na masaya sa kanyang pwesto, ramdam niya ang kahalagahan ng pagkakawanggawa, respeto, at malasakit. Hindi lang para sa negosyo, kundi para sa komunidad at sa mga tao sa paligid niya. Ang reaksyon ng komunidad. Hindi nagtagal, ang kwento ni Aling Rosa ay kumalat sa buong komunidad. Ang mga tao na dati ay nakikita lamang siyang matandang tindera sa bangketa ay ngayon ay nagdaramdam ng paghanga at respeto. Ang mga kapitbahay at regular na bumibili ay palaging bumabati at nag-aalok ng tulong sa kanya.
Ang ibang vendors na dati nakikita siya bilang kakumpetensya ay ngayon ay nagtutulungan at nagbabahaginan ng tips kung paano palakasin ang negosyo. Ang mga bata ay natututo sa kanyang halimbawa, ang kahalagahan ng katapatan, kabutihan at pagpupunyagi. Si Aling Rosa ay nagkaroon rin ng maliit na espasyo para magturo ng mga bata sa paligid kung paano magtinda o kahit paano magsikap sa buhay. Ang kanyang pwesto ay naging sentro ng inspirasyon, hindi lang para sa mga matanda kundi pati na rin sa mga kabataan. Ang aral kay Marco. Habang tumatagal, ramdam ni Marco ang pagbabago sa kanyang sarili. Ang pagiging mababang empleyado ay hindi kahihiyan kundi isang pagkatuto. Ang aral na natutunan niya mula kay Aling Rosa ay malinaw. Huwag husgahan ang tao sa panlabas lamang. Ang simpleng matandang tindera ay may malaking puso at may kakayahang magbigay ng tulong sa iba. Ang kapangyarihan ay hindi dapat gamitin para lamang magpakita ng authority. Ang tunay na leader ay nakakaunawa, may malasakit at handang tumulong sa mga taong nangangailangan. Ang kabutihan ay laging nagbubunga ng respeto at tiwala. Ang ginawa ni Aling Rosa sa kanyang nakaraan ay hindi nakalimutan ni Don Ernesto. Dahil dito, siya ay pinarangalan at naipakita ang kanyang halaga. Ang paghingi ng tawad at pagtanggap ng pagkakamali ay tanda ng lakas, hindi kahinaan. Si Marco ay natutong humingi ng tawad kay Aling Rosa, at dahil dito, nagkaroon siya ng pagkakataon na magbago at magsimulang muli. Ang pagkakaisa. Isang araw, habang abala sa pwesto ni Aling Rosa, napansin ni Marco ang isang maliit na insidente. Isang batang vendor ang nadapa at nahulog ang kanyang mga paninda. Agad na tumakbo si Marco, kinuha ang mga nahulog at tinulungan ang bata na makabangon. Kasabay nito, si Aling Rosa ay nag-alok ng libreng gulay at tinapay sa bata. Ang mga mata ni Marco ay napuno ng damdamin. Ramdam niya na ang mga simpleng aksyon ng kabutihan ay nagbubuo ng komunidad na may malasakit sa isa't isa. Ramdam niya rin na ang pwesto ni Aling Rosa ay hindi lamang para sa kita, kundi para sa inspirasyon. Ang pagbabago ng grocery store. Sa loob ng tindahan, unti-unti rin ang pagbabago. Ang mga empleyado ay mas nagiging masipag at mas maayos sa pakikitungo sa mga customer. May mga bulletin boards na naglalaman ng mga mensahe tungkol sa kabutihan, respeto, at pakikipagkapwa-tao. Ang management ay mas nakikinig sa mga empleyado, at ang mga leader ay nakikita ang halaga ng bawat isa sa kumpanya. Ang grocery store, na dati kilala lamang bilang malinis at maayos, ay naging simbolo ng malasakit at inspirasyon sa buong komunidad. Lahat ay natututo na ang tunay na tagumpay ay hindi lang nasusukat sa pera, kundi sa kabutihan at respeto sa kapwa. Ang huling eksena. Isang araw, bago magsara ang tindahan, naglakad si Aling Rosa sa kanyang pwesto, hawak ang basket ng gulay. Nakangiti siya, nakangiti rin si Marco habang naglilinis ng sahig sa tabi. Marco, sabi ni Aling Rosa, salamat sa pagtanggap ng pagkakamali mo. Nakita ko ang tunay na puso mo ngayon. Napangiti si Marco. Salamat din po, Nanay Rosa. Kayo po ang nagturo sa akin ng tamang paraan ng pamumuhay. Sa labas, may mga bata, may mga customer, may mga kapitbahay, lahat ay masaya at masigla. Ramdam ang pagkakaisa, respeto, at pagmamalasakit sa isa't isa. Sa huli, natutunan ni Marco at ng buong komunidad na ang kabutihan ay hindi nasusukat sa edad, kayamanan o posisyon. Ang isang simpleng tao na may puso ay may kakayahang baguhin ang mundo, kahit sa maliit na paraan. Si Aling Rosa, ang dating matandang tindera, ay naging simbolo ng inspirasyon at kabutihan. Si Marco, na dati istriktong manager, ay natutong maging tao muna bago leader. At ang grocery store. Ito ay naging pwesto ng respeto, malasakit, at pagkakaisa, isang halimbawa sa buong komunidad kung paano ang kabutihan ay laging nagbubunga ng magandang resulta. Wakas. Ang kwento ni Aling Rosa at Marco ay isang paalala na sa buhay, minsan kailangan natin maunawaan ang kahalagahan ng bawat tao. Ang mga simpleng kilos ng kabutihan at malasakit ay may malalim na epekto. Hindi mahalaga kung ikaw ay matanda o bata, mayaman o mahirap, manager o utility staff, ang tunay na halaga ay nakikita sa puso at gawa. At sa kabila ng lahat ng nangyari, ang pinakamagandang aral ay malinaw. Ang kabutihan at respeto ay laging may gantimpala, at ang bawat tao ay may halaga. Mula ng araw na iyon, hindi na mawala sa isip ni Maria ang matandang estrangherong nakasabay niya sa waiting shed.
Simpleng tao lang ang itsura nito, ngunit ang mga salitang binitiwan niya ay parang mailalim na hindi maipaliwanag. Hindi lahat ng nawawala ay talod. Paulit-ulit itong umuukit sa kanyang isipan. Kinabukasan, bumalik si Maria sa kanyang normal na buhay, kung matatawag mang normal ang buhay na puno ng pagod at lungkot. Maaga siyang pumasok sa grocery, suot ang lumang uniforme, at pilit nang humingiti sa mga customer kahit mabigat pa rin ang kanyang dibdib. Ngunit tila nagbago na ang tingin ng mundo sa kanya. Maria, sigaw ni Eric Lorna, ang manager, habang papalapit. May reklamo na naman tungkol sa'yo. Ang bagal mo raw mag-scan ng items. Napayo ko si Maria. Pasensya na po, ma'am. Bibilisan ko pa po. Hindi sapat ang pasensya, singhal ng manager. Kung ayaw mong mawala ng trabaho, ayusin mo ang galaw mo. Naririnig ng ibang empleyado ang sigawan. Ang ilan ay nakatingin lang, ang iba ay nagbubulungan. Ramdam ni Maria ang kahihiyan, ngunit wala siyang magawa. Kailangan niya ang trabaho. Sa loob ng kanyang isip, isang tanong ang paulit-ulit na bumabagabag. Hanggang kailan ako magtitiis? Pagkatapos ng shift, naglakad ulit si Maria pauwi. Sa bawat hakbang, bumabalik ang alaala ng panloloko ni Eric. Naalala niya kung paano siya ginamit, kung paanong tinapakan ang kanyang pagkatao. Kasalanan ko ba, bulong niya sa sarili? O masyado lang akong nagtiwala? Pagdating sa kanyang kwarto, bumagsak siya sa kama. Walang luha ang lumabas, parang napagod na ang kanyang puso sa pag-iyak. Ngunit sa gitna ng katahimikan, may biglang kumatok sa pinto. Pagbukas niya, nakita niya ang kanyang kapitbahay na si Aling Rosa, isang matandang babae na palaging mabait sa kanya. Maria, hindi ka namin masyadong nakikita nitong mga nakaraang araw, sabi nito. Ayos ka lang ba, Hija? Ngumiti si Maria ng pilit. Opo, Aling Rosa. Medyo pagod lang po. Tinignan siya ng matanda mula ulo hanggang paa. Hindi lang pagod yan. Pero tandaan mo, may dahilan kung bakit pinapadaan tayo sa hirap. Muling tumama sa puso ni Maria ang mga salitang iyon. Parang pareho sa sinabi ng estrangherong matanda noong isang araw. Kinabukasan, habang papunta sa trabaho, nadaanan ni Maria ang isang maliit na karinderya. Bigla niyang nakita roon ang pamilyar na mukha, ang matandang estranghero. Nakaupo ito sa isang sulok, tahimik na kumakain ng simpleng ulam. Hindi niya alam kung lalapit ba siya o hindi. Ngunit bago pa siya makapagdesisyon, tumingin ang matanda at nakita siya. Ngumiti ito. Oh, Hija. Ikaw pala. Nagulat si Maria. Kayo po. Halika, umupo ka, anyaya ng matanda. Sandali pa lang naman ako rito. Nahiyang umupo si Maria sa tapat niya. Salamat po pala sa sinabi niyo noong isang araw, sabi ni Maria. Hindi ko po alam kung bakit pero tumatak po sa akin. Tumango ang matanda. Minsan, kailangan lang nating marinig ang tamang salita sa maling panahon. Tahimik silang kumain sandali. Mabigat ang dinadala mo, biglang sabi ng matanda. Hindi mo kailangang ikwento kung ayaw mo. Pero tandaan mo, hindi mo kasalanan kung may taong nanloko sa'yo. Napatigil si Maria. Hindi niya alam kung paano nalaman ng matanda ang kanyang pinagdadaanan, ngunit bigla na lang tumulo ang kanyang luha. Akala ko po kasi, kung mas mabait ako, kung mas magbibigay ako, hindi nila ako sasaktan, umiiyak niyang sabi. Ngumiti ang matanda, may lungkot sa mata. Ang kabutihan ay hindi kahinaan. Pero hindi rin ito lisensya para abusuhin ka. Bago pa man makapagtanong si Maria, tumayo na ang matanda. May pupuntahan pa ako, sabi nito. Pero mag-iingat ka, Maria. Malapit nang magbago ang ikot ng buhay mo. Muling umalis ang estranghero, iniwan si Maria na naguguluhan, ngunit may kakaibang init sa dibdib. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Maria na tila sinusubok pa siya ng tadhana. Isang umaga, tinawag siya ni Eric Lorna sa opisina. Maria, malamig na sabi ng manager. Magbabawas kami ng empleyado. At sa totoo lang, ikaw ang pinakamahina ang performance nitong mga nakaraang linggo. Nanlaki ang mata ni Maria. Ma'am, kailangan ko po ang trabahong ito. Hindi ko problema yan, sagot ng manager. Hanggang katapusan ng linggo ka na lang. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Maria. Lumabas siya ng opisina na nanginginig ang tuhod. Paano na si Mama? Paano ang renta?
Gabi-gabi nagdarasal si Maria. Hindi na siya humihiling ng yaman, kahit konting lakas lang para magpatuloy. Isang hapon, habang pauwi siya, muli niyang nakita ang matandang estranghero, ngunit ngayon, hindi na siya nag-iisa. May kasama itong lalaking naka-Amerikana at mukhang kagalang-galang. Nang makita siya ng matanda, kumaway ito. Maria, tawag nito. Lumapit siya, naguguluhan. Opo. May ipapakilala ako sa'yo, sabi ng matanda. Ito ang anak ko. Nagulat si Maria. Hindi niya akalaing mayaman o may katayuan sa buhay ang estrangherong nakilala niya bilang simpleng matanda lang. Matagal na kitang minamasdan, sabi ng anak ng matanda. Ikinuwento sa akin ng ama ko ang tungkol sa'yo, ang kabutihan mo. Hindi makapagsalita si Maria. Hindi lahat ng tao ay marunong tumulong ng walang kapalit, dagdag ng lalaki. At ang ganitong uri ng tao ay bihira. Hindi pa rin alam ni Maria kung ano ang mangyayari, ngunit ramdam niyang papasok na siya sa panibagong yugto ng kanyang buhay. Isang yugto na magsisimulang baguhin ang lahat.